Magandang araw sa inyong lahat. Sana sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. At ngayon nga po ay atin nang ipagpatuloy ang ating pagtalakay tungkol sa ating aralin ng semifinals sa aralin 4 tungkol sa argumentasyon o kilala rin sa tawag na pangangatwiran. Ano nga ba ang pangangatwiran? Sabi po rito, ang pangangatwiran daw ay masining na pagpapaliwanag ng sariling mga paniniwala o saloobin tungkol sa isang issue. Di ba kapag tayo ay nangangatwiran, for example, sa ating mga kausap, parang ipinapaliwanag, ina-explain po natin sa kanila na paniwalain po sila tungkol doon sa mga sinasabi natin. No? Sinasabi natin yung mga opinyon, yung mga nararamdaman, lahat no para tayo ay pakinggan ng isang tao. Okay? So, ang pangangatwiran, ito po ay may layunin na maipaliwanag ng malinaw sa mga kausap natin yung mga dahilan o yung panig na ipinaglalaban natin o yung panig na nais nating ipaliwanag sa kanila para tayo ay maunawaan ng mabuti ng ibang tao. Sabi pa rito, ang mabuting pangangatwiran daw ay nakabatay sa katotohanan. Malamang, no, dapat kapag tayo nagpapaliwanag, of course, dapat lahat ng yan ay makatotohanan. Dahil kung hindi yan makatotohanan, chismis lang yan at fake news lang yan. At hindi yan maganda sa pangangatwiran. At sabi pa rito, dapat daw kapag tayo ay nangangatwiran, marunong din daw tayong makinig sa panig ng ibang tao bago tayo magbigay ng sariling konklusyon. Dapat alamin din natin yung nararamdaman nila, alamin din natin yung nais nilang sabihin para hindi tayo agad-agad nang humuhusga para makakuha tayo ng mga iba pang impormasyon na hindi natin alam kapag tayo ay nagpapaliwanag. Ngayon naman ay alamin natin ang pagkakaiba ng pangangatwiran sa debate. So dito po ay mayroon pong nalista na mga pagkakaiba ng dalawang ito ng pangangatwiran at debate. Una, ang pagkakaiba daw nila, ang pangangatwiran ay masining daw na pagpapaliwanag ng mga paniniwala ng isang tao o opinyon tungkol sa isang paksa. Samantala, kapag sinabi naman po natin debate, ito naman ay pagtatalo or formal na pagtatalo ng dalawang panig para may mapatunayan kung sino ang mas may tamang argumento doon sa dalawa. Pangalawa, sa pagkakaiba ng pangangatwiran at debate, kapag sinabi natin pangangatwiran, ang layunin nga niyan ay para magsalita upang makapagpaliwanag ng kanyang panig. Pero kapag sinabi naman nating debate, ang layunin naman po nito ay para kumumbinsi, no? Kumumbinsi ng kabilang panig or ng mga tagapakinig na paniwalain sila sa kanyang mga sinasabi. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. Ang pangangatwiran ay para magsalita lamang upang makapagpaliwanag, mag-explain. While kapag sinabi nating debate or debate, ang layunin niyan ay para kumumbinsi no ng ibang tao, kumbinsihin yung kadebate niya or yung mga nakikinig sa kanya. Pangatlo, kapag sinabi nating pangangatwiran, yan daw po ay linear na proseso ng komunikasyon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, no? Hindi nangangailangan ng tugon mula sa kausap. Hindi katulad ng kapag sinabi nating debate, ito ay paikot na proseso. May palitan ng mga opinyon sa pagitan ng dalawang panig. I know na lahat kayo ay familiar na sa process of communication dahil siguro ay na-lesson na rin ninyo yan sa inyong purposive communication, no? Kapag sinabi nating linear, no, tuloy-tuloy, walang feedback na nangyayari, while kapag sinabi nating paikot na proseso, mayroong palitan ng opinyon. At ikaapat naman ay sabi rito sa pangangatwiran,
Maaari daw maglahad ng sariling opinyon basta't mayroong malinaw na dahilan. Ngunit kapag sa debate ay kinakailangan na lahat daw ng pahayag ay mayroong matibay na batayan at walang puwang dito ang emosyon. Okay? Ikalima, ang pangangatwiran ay hindi palaging nangangailangan ng paghahanda. Pero kapag sinabi nating debate, of course, kinakailangan yan ng mga paghahanda. Maaaring formal, may paghahanda at batayan o informal na batay naman po sa karanasan o personal na kaalaman ng mga miyembro ng isang debate. At mayroon pong dalawang anyo ang pangangatwiran. No? Yan ang una ay ang paraang pasulat at pangalawa ay ang paraang pasalita. So, dito naman po tayo sa mga mungkahi upang mapaunlad ang isang argumentong pagsulat. So, ito po yung ginagawa natin no, para mas maging maganda yung pagsulat natin ng mga argumentong sulatin. Una, sabi rito ay magkaroon daw ng sariling posisyon sa argumentatibong pagsulat. Dapat ikaw ay lohikal no, sa organisasyon ng iyong argumentatibong sulatin. At dapat kapag tayo ay nagsusulat ng mga argumentong sanaysay, for example, mayroon tayong sariling posisyon na ipinaglalaban. Madaling maunawaan ng mga magbabasa ang puntos na tinutumbok nito dahil sa hindi sabog-sabog na pagkakalahad ng mga ideya. No? Kapag tayo ay mayroon lamang iisang posisyon na ipinaglalaban, hindi ito magiging magulo para sa mga magbabasa ng mga sulatin mo. Kasi kung ano yung pinaglalaban mo, yun lang yung ipaglalaban mo. Hindi yung kalat-kalat, hindi yung napakaraming pinupuntahan ng argumento mo. Ang ibig sabihin niya. Sabi pa rito, inutil raw ang isang sulatin na walang posisyong ipinaglalaban dahil nakikita daw dito ang kahinaan. Dito ay wala raw direksyon ang paglalahad ng mga ideya sapagkat hindi nga alam ng manunulat kung ano ba ang punto ng kanyang isinusulat. Diba, ganun naman talaga ang nangyayari kapag wala tayong ipinaglalaban, walang direksyon yung argumento, yung walang papupuntahang direksyon yung argumentong ipinaglalaban natin. Kasi nga hindi naman natin alam kung ano yung dapat nating puntuhin, kung ano dapat yung ipaglaban natin kasi nga wala tayong posisyon. So kaya sinabi diyan na ah, inutil ang anumang uri ng sulatin na walang posisyong ipinaglalaban. Ito raw ay balimbing, no? Tinatawag din na balimbing ang ganitong uri ng sulatin. Walang tiyak na focus ang na matututunan ang mga mag-aaral tungkol dito no kapag wala tayong pinaglalaban na sariling posisyon. Pangalawa, asahan daw ang mga salungat na pananaw. Sa paglalahad ng argumentatibong sanaysay, dapat tandaan daw na hindi mawawala ang salungat na pananaw ng mambabasa. Hindi lahat ay maniniwala sa mga sinasabi mo. Kaya expect daw natin na may mga sasalungat or mga hindi makakagusto sa mga sinasabi mo kapag ikaw ay nagsusulat ng isang argumentatibong sulatin. Dapat gumawa ka raw ng paraan upang mapakinis ang paglalahad ng mga argumento upang nang sa ganon ay matugunan mo ang mga katanungang maaaring ihain or ipukol sa iyo ng salungat na pananaw. Dapat pinaghahandaan mo rin yung pwede nilang isipin na against sa panig mo. Maging mapili ka rin sa mga salitang gagamitin upang maiwasan ang paghahanap ng butas sa posisyong ipinaglalaban. So wala naman tayong magagawa kapag hindi nila ginusto yung sulatin natin. Ang pwede lang natin gawin ay yung maging maingat no para nang sa ganun ay mas kaunti na lang yung
mapuna nila sa ginagawa nating sulatin. Pangatlo is kilalanin o isaalang-alang ang mga magbabasa ng isinulat o isusulat na sanaysay. Para kanino ba tayo nagsusulat? Ito lang yung tanong ko sa inyo, no? Para kanino? So, dapat kapag tayo ay nagsusulat ng isang argumentatibong sulatin or kahit na hindi ito argumentatibong sulatin class, dapat ay isinasaalang-alang po natin yung kakayahan na umunawa ng mga taong magbabasa nito. Kung ito ba ay mga bata, kung matatanda ba ang target na mga magbabasa natin, no? Dapat sabi nga rito, alamin natin yung target market ng ng sinusulat nating mga argumentatibong sulatin. At sila yung gagawin daw natin na batayan upang pumili ng level ng wika na gagamitin sa pagsulat. Mamaya kasi, yung mga ginagamit mo pala ay hindi nauunawaan ng mga matatanda na para pala sa kanila yung sinulat mo pero hindi nila naintindihan kasi ang ginamit mong wika doon sa pagsulat mo ay yung mga wikang sinasalita lamang ng mga kabataan. So hindi nila maiintindihan yung mga sinusulat mo kapag nangyari yun. Hindi magiging kaiga-igaya para sa isang mambabasa ang bumasa ng isang akda na gumamit ng mga bokabularyong mahirap na unawain. So yan nga yung sinabi ko kanina na dapat iakma natin doon sa target market natin yung sinusulat nating argumentatibong sulatin at gumamit tayo ng wika na mauunawaan nung target market natin. Ikaapat, piliin ang mga mahalagang puntos para sa argumentatibong sanaysay. Sa pagsulat ng argumentatibong sanaysay, marapat lamang na iprograma daw sa utak natin o ng mga manunulat ang mga mahalagang puntos na kanyang bibigyan ng diin sa pagsulat nito. Sa ganitong pamamaraan, tiyak na mailalahad niya ang mga mahalagang argumento na makapagpapatibay sa posisyon na ipinaglalaban ng sanaysay. Piliin ang mga mahalagang puntos. Siyempre, dito kailangan na nating ihiwalay yung mga hindi naman talaga mahalaga, yung mga hindi importante at pwedeng magdulot lamang ng pagkalito sa mga magbabasa, no? Dapat bigyan natin ng diin, bigyan natin ng focus kung ano lamang yung pinaka-importante para hindi na kung saan-saan mapunta yung ginagawa nating sulatin. Ikalima, gawing malinaw ang organisasyon ng sanaysay. Malaki raw ang maitutulong ng maayos na organisasyon ng argumentatibong sanaysay sa layunin ng manunulat na makapagpabatid. Kasi nga, di ba, ang layunin natin ay para magpabatid. So, paano nila maiintindihan yung sinusulat natin kung hindi maayos yung pagkakasunod-sunod, yung organisasyon ng sinusulat nating sanaysay? Mahihikayat daw ng malinaw na organisasyon ang mga magbabasa na ipagpatuloy ang nasimulang gawaing pagbabasa sa kadahilan ng malinaw namang nailalahad ng manunulat ang kanyang mga puntos sa sanaysay. Di ba mas ikaw bilang kunyari, bilang isang magbabasa, di ba mas tatangkilikin mo at mas ipagpapatuloy mo na basahin yung isang akda na naiintindihan mo kaysa doon sa isang akda na napakagulo ng pagkakaorganisa ng kanilang mga ideya. So, kinakailangan na tayo bilang isang manunulat ng isang argumentatibong sanaysay ay dapat mayroong malinaw at malinaw yung pagkakaorganisa ng ginagawa nating sanaysay. Sunod-sunod, yung mga ideya ay magkakatugma, malinaw, maayos, lahat ng yan ay mga elemento ng isang sanaysay, no? Maayos, malinaw, ano pa, tiyak, no? Yung mga yan. Okay? At sabi pa rito,
Dapat tandaan na ang pagbabasa ay isang gawaing kabagot-bagot para sa mga nakararami. Tama, di ba? Kapag tayo nagbabasa ng napakahabang mga sulatin, nakaka-boring. Pero ikaw, bilang isang manunulat, ang layunin mo din ay para alisin sa mga magbabasa yung pangit na impresyon nila sa pagbabasa ng pagbabasa ay hindi boring. Kaya kinakailangan na malinaw yung organisasyon ng mga ideya na sinusulat mo para hindi sila agad maboring at ipagpatuloy nga nila yung pagbabasa ng iyong mga sinusulat. Makatutulong daw ang paggamit ng balangkas sa wastong organisasyon ng sanaysay. Yung balangkas na mayroon itong simula, mayroong gitna at mayroong wakas. Pang-anim ay gawing lohikal ang bawat puntos ng argumentasyon. Makatutulong ng malaki sa paglalakad ng lohikal na puntos ang paghihiwalay ng emosyon sa isipan ng manunulat. Dapat daw ay inihihiwalay natin ang ating emosyon kapag tayo nagsusulat. Kasi di ba, sa sobrang saya natin or sa sobrang galit natin, ay kung ano-ano na ang maisulat natin sa ating sanaysay. Madalas na nawawalan ng rason ang isang argumento sa tuwing pangingibabawan ng nanunulat ang kanyang emosyon kaysa sa katwiran. Diba? Yung laman na tuloy ng mga sinusulat mo kapag pinangibabawan ka ng iyong emosyon ay kung galit ka, puro galit ang maisusulat mo, di ba? So, dapat kapag tayo ay nagsusulat, ihiwalay natin yung ating emosyon at ang isulat natin ay yung katuwiran, yung punto na ipinaglalaban natin. Huwag tayong masyadong magpadala sa ating emosyon kapag tayo ay nagsusulat. Ikapito, magbigay ng mga batayan na makatutulong sa pagpapatatag ng bawat argumento. 'Di ba? Mas makukumbinsi daw natin yung ating mga tagapagbasa kapag mayroong mga patunay, mayroong mga sanggunian na siyang magpapatatag, na siyang mas ah, magiging epektibo yung isang argumento kapag ito ay may mga sanggunian, may mga references tayong inilalagay doon sa ating argumento. Ikawalo, hanapin ang angkop na tono. Ang pagsulat ay katulad din daw ng ordinaryong konversasyon na mayroong tono sa bawat paglalahad ng puntos. Mahalaga na mabigyan ng diin o tono ang paglalahad bilang suporta sa puntos na ipinaglalaban ng argumento. Dapat lamang na maging tiyak sa tono o himig na gagamitin sa sulatin. Makakatulong ito ng malaki upang mailagay nila ang sarili nila sa sitwasyon ng binabasa. Nakakatulong kasi yung tono para parang nakikipag-usap lang sila, di ba? Ito ay sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga salita na nagbibigay tono o nagbibigay himig doon sa ating sinusulat na sanaysay. Ngayon naman, dumapo tayo sa mga karaniwang pagkakamali sa argumentasyon o tinatawag po nating fallacy. Ano nga ba ang fallacy? Ang fallacy po ay tinatawag na fallacy ang mga karaniwang pagkakamali sa argumentasyon. Ito po ay nanggaling sa salitang Latin na fallio na nangangahulugang I deceived, na sa Filipino ay may kahulugan na ako ay nagkunwari. Ang fallacy po ay isang nakalilinlang na argumento na kung titingnan sa unang tingin ay mukhang matuwid, subalit ang katotohanan pala ay hindi naman ito matuwid. Yan ang fallacy. Unahin natin itong unang uri ng fallacy, no? Ang maling paglalakad or tinatawag nating hasty generalization. Ito po ay
pagbibigay ng konklusyon batay lamang sa kaunting halimbawa o karanasan. For example, lahat ng lalaki ay babaero. Tama ba na sabihin na lahat ng lalaki ay babaero? Ito ay maling paglalahat. Isa ito sa halimbawa ng maling paglalahat dahil ah, hindi naman lahat ng lalaki ay ganoon. Bakit? Nakarelasyon mo na ba ang lahat ng lalaki para sabihin mo na ang lahat ng lalaki ay babaero? Tulad din ito ng kapag sinasabing ang lahat ng babae ay may toyo, 'di ba? Gano'n din yung point dito na hindi naman lahat ng babae ay ganoon. Maling paglalahad ang tawag natin do'n. Pangalawa ay ang argumentong non sequitur or it does not follow. Ito naman ay isa sa karaniwang pagkakamali sa argumentatibong sanaysay na kung saan ay nagbibigay daw tayo ng konklusyon na walang kaugnayan sa mga naunang argumento. Halimbawa, maganda ang boses niya, kaya siguradong matalino siya. So, walang koneksyon, kaya sinabing it does not follow yung unang sinabi niya na maganda ang boses doon sa pangalawang payag na matalino siya, di ba? Argumentong non sequitur at madalas itong magamit sa mga pakikipag-argumento, no? Pangatlo ay ang pagmamakaawa or begging the question. Itinuturing po nito na totoo ang isang bagay na hindi pa naman talaga napapatunayan napatutunayan pa lang sana. Ipinapakita ng manunulat dito na isa raw katotohanan ang isang paksa na dapat sana ay patunayan muna o suportahan muna ng mga argumento. Ang pamamaraan daw na ito ng pagkumbinsi class sa mga mambabasa ay inihahalin tulad sa isang pulubi na nagmamakaawa na paniwalaang sila nga ay nakakaawa, begging the question. For example, ang mga walang delikadesang administrador ng ating administrasyon na katulad ni Ginoong Ginang Corazon ay kailangan ng magbitiw sa kanilang tungkulin. Kung titingnan sa unang tingin, 'di ba, parang wala namang mali dito sa pahayag. Ngunit kung susuriin nating mabuti, lumalabas na ipinapalagay diyan sa pahayag na 'yan na dapat daw magbitiw sa kanyang tungkulin si Ginang Corazon na hindi man lang nagsumikap na suportahan yung akusasyon na wala nga siyang delikadesa. Wala namang sinabing rason kung bakit walang delikadesa si Ginang Corazon, no? Ang nais lang niya ay paniwalaan niya dapat daw siyang magbitiw sa pwesto. Walang ebidensya. O isa pang halimbawa, dapat tanggalin sa pwesto sa trabaho si Ginoong Reyes dahil isa siyang tamad. Wala pong patunay na tamad nga si Ginoong Reyes doon sa kanyang trabaho. Sinabi lang niya na dapat siyang tanggalin dahil siya ay isang tamad. So, iyan po ay isa ring pagkakamali sa argumentasyon na tinatawag na pagmamakaawa or begging the question. Next ay ang red herring or paikot-ikot na pangangatwiran. Diyan pa lang yan sa title ng policy na yan ay makikita na natin no, na yan nga ay paikot-ikot na pangangatwiran. Ito raw ay naglalatag ng mga walang kaugnayang puntos upang iligaw ang atensyon ng mga magbabasa. Hindi niya talaga ipinaglalaban yung kanyang point. Bagkus ay ang nais niya ay para lituhin, iligaw yung atensyon ng mga magbabasa. Ito rin ay paglilihis ng usapan sa tunay na paksa sa pamamagitan ng pagbanggit ng hindi kaugnay na impormasyon upang iligaw ang atensyon ng tagapakinig or mga mambabasa. At ikalima ay argumentong ad hominem. Ito po ay tinatawag din na character assassination. Higit na pinagtutuunan daw ng pansin
ang katauhan o karakter ng taong nagbibigay ng argumento kaysa sa tibay ng argumentong kanyang ipinaglalaban. Argumento ito ng mga taong hindi alam kung ano at kung paano bibigyan ng katwiran ang sariling argumento, kaya sa halip na ang nilalaman ng isyu ang pagtuunan ng pansin, ang katauhan na lamang ng kalabang pangkat ang binibigyan ng pansin. So, ah, ito po ay yung sa halip daw na ipaglaban yung kanyang panig, ang pinupuntirya po dito sa argumentong ad hominem ay yung karakter ng isang tao, yung kanyang pagkatao, no? Ito ay mapapatunayan sa mga halimbawa nito. So, sabi pa rito na sinisira raw nito ang reputasyon ng nagsasalita laban sa kanyang argumento na daan upang hindi maging kapani-paniwala ang mga argumento ng huli. Ito po ay pag-atake doon sa pagkatao ng kalaban sa halip na sagutin o pagsinungalingan yung kanyang argumento. For example, paano mo maipagtatanggol ang bayan mo, hindi mo nga maipagtanggol ang pamilya mo, 'di ba? Pangalawa, hindi mo siya dapat kaibiganin sapagkat lahi ng mga mangkukulam ang pinanggalingan niya. Pangatlo, wala siyang kakayahang maging pinuno sapagkat kabilang siya sa angkan ng mga kriminal. Yan po ay tinatawag nating mga argumentong ad hominem. Yung pagkatao ng isang tao ang pinupuntirya sa halip na ipagtanggol yung kanyang punto. Ika-anim, maling gamit ng sanggunian or faulty use of authority. Ito naman po ay paggamit ng maling tao o hindi angkop na otoridad bilang pinagmulan ng impormasyon o katibayan. No? So, gumagamit siya ng akala mo ay isang personalidad na makakapagpatunay dito pero hindi naman align yung kanyang characteristic o hindi aligned yung kanyang pagkatao doon sa sinasabi na argumento. For example, sabi ng artista, mabisa raw ang gamot na ito para sa cancer. Paano dito masasabi ah, na tama yung sinabi ng artista, eh, hindi naman siya isang doktor. So, ang ginamit dito na sanggunian ay yung isang artista. 'Di ba? Mas maganda sana kung sinabi ng isang sikat na doktor, ng isang scientist na ganito, na ito raw ang mabisang gamot sa cancer. 'Di ba mas paniniwalaan mo 'yun? Kaysa doon sa isang artista na hindi naman aligned yung work niya doon sa paggamot sa cancer. Kaya sinabing maling gamit ng sanggunian or faulty use of authority. And number 7, argumentong ad populum. Ito naman ay panawagan sa emosyon ng tao. Ito naman ay pagpapaniwala sa tao sa pamamagitan daw ng pag-apela sa kanilang damdamin o emosyon imbes na sa katotohanan. Ito yung pagkuha sa emosyonal na reaksyon ng mga mambabasa sa iba pang mga usapin. Yung emosyon ng tao ang pinupuntirya sa halip na yung katotohanan ang ipaliwanag or ang bigyan ng punto. Halimbawa po nito ay ang mga sumusunod. Una, kung ikaw ay isang tunay na Pilipino, maniniwala ka sa kakayahan ni Manny Pacquiao sa larangan ng larong boxing. O paano kung hindi ka naniniwala kay Manny Pacquiao? Hindi ka na ba Pilipino? O, diba? Ginagamit nila ang emosyon ng tao para paniwalain tayo. Pangalawa, hindi ka Kristiyano kung hindi ka sumisimba. O, hindi lang sumimba, hindi na Kristiyano. So, emosyon ng tao ang pinupuntirya dito sa argumentong ad populum. 8. Ang alinman o either or. Sinusubukang kumbinsihin ng mga manunulat ang mga mambabasa na mayroon lamang dalawang panig ang issue, isang tama at isang mali. Dito,
Ito raw yung fallacy na pagtatakda na mayroon lamang dalawang posibleng pagpilian na isang tama o isang mali. Kahit marami pa naman talagang solusyon o panig ang pwedeng pagpilian. For example, hindi mo ako mahal kung hindi ka tatalon sa building. So doon sa dalawang pamimilian na binigay doon na hindi mo ako mahal kung hindi ka tatalon sa building. So mayroon lamang siyang dalawang choice. Kung tatalon siya, mapapatunayan niya na mahal niya yung isang tao. Pero kung hindi naman siya tumalon, ay ah, hindi niya mahal yung tao. So doon sa dalawang binigay na pamimiliang yon, walang choice yung isang tao. Alinman o either ang tawag natin doon. So wala kang pamimilian doon kasi pareho silang mali, no? Pero pinapalabas na tama yung isa dito, which is wrong, no? Pero mayroon pa talagang maraming pamimilian na pwede pang gawin kaysa doon sa pagtalon ng building. Okay? Number 9 ay ang hypostellization or ang pagpapalagay. Ito raw ang madalas na paggamit ng abstract na ideya na animo ba isang katotohanan. Pinaiikot ng ganitong uri ng argumento ang mga mambabasa o tagapakinig na para bang totoong-totoo na gumagamit sila ng sanggunian bilang suporta sa kanilang mga argumento. So ito raw yung paggamit ng mga sanggunian na pinapalabas natin na makatotohanan yung isang argumento at gumagamit niya sila ng sanggunian. Pero yung sanggunian pala na ginagamit nila ay masyadong masyadong general, masyadong malawak, no? Sinasabing gumagamit sila ng sanggunian, subalit kung susuriin mo yung kabuuan, ang lahat naman pala ay mga palagay lamang or presumption only. Ito po yung paggamit ng mga abstraktong pahayag or ng mga general na mga sanggunian na parang tiyak na katotohanan kahit walang konkretong ebidensya. For example, halimbawa, ayon sa kasaysayan, 'di ba napakalawak ng kasaysayan natin? Ayon sa pananaliksik, pinatutunayan ng siyensya, masyado siyang malawak. So, ito po yung pagbibigay ng sanggunian na masyadong general, no? Kahina-hinala ang isang manunulat na madalas gumamit ng mga sanggunyang abstract sa kanyang mga paglalahad. Nagdudulot ito ng pagkalito kung totoo nga bang gumamit ng ganitong uri ng sanggunian ang manunulat. So why not sa halip na itong mga general na sanggunian ang gamitin, bakit hindi na lamang yung mas specific na mga sanggunian, no, ang gamitin? For example, eto, una, ayon kay, 'di ba? Mas specific siya kaysa doon sa ayon sa pananaliksik, ayon sa kasaysayan. Mas maganda kung sabihin mo mismo kung sino yung nagsabi kaysa doon sa napakalawak na sanggunian na binanggit natin doon sa una. O, pangalawa, sinabi ni Bataykay. Yan ay tinatawag nating hypostellization. Gumagamit ka ng mga abstract na mga sanggunian or na mga abstract na ideya para mas maging kapani-paniwala ka. Which, pero mali naman pala kasi masyadong malawak yung ibinigay mo, masyadong abstract yung binigay mo na sanggunian. Ang next naman ay ang ignoransyo elenchi. Nangangahulugan po na reputasyon ang elenchos. Ang ignoransyo elenchi ay nangangahulugan na hindi alam ang reputasyon. Pinatutunayan nito ang isang bagay bukod sa dapat na patunayan. Ang fallacy o kamaliang ito ay kilala din bilang pagtalikod sa pangunahing issue o ignoring the issue. Ito po yung pagtalakay sa ibang paksa o sa issue na walang direktang kaugnayan doon sa dapat mong patunayan. Halimbawa po nito ay ang mga sumusunod. Una, mataas ang antas sa mga
nakapagtapos sa kolehiyo na walang trabaho. Ito ay isa lamang mukha ng kahirapan. Diyan sa halimbawa, hindi niya pinatunayan diyan na kung bakit mataas ang antas sa mga ah, nakapagtapos ng kolehiyo na walang trabaho. Sa halip, nagbigay siya ng isa namang ideya ng ibang issue, no, na ah, iniugnay niya sa kahirapan. No, sa halip na patunayan na bakit nga ba na walang mga bakit nga ba mataas yung antas ng mga taong nakapagtapos pero walang trabaho. At iniugnay niya ito sa ibang issue na kahirapan. Hindi niya talaga pinatunayan yung kanyang pinupuntiriang issue. Kaya ignoring the issue ang tawag. Marami ang walang trabaho kaya dapat mag-aral tayo ng mabuti. So dito sa limbawang ito, hindi nito sinasagot ang dahilan kung bakit maraming walang trabaho. Sa halip ay nagbigay na naman siya ng kanyang pahayag na dapat mag-aral tayong mabuti. So in-ignore niya yung talagang issue na bakit maraming walang trabaho. Ang tawag natin diyan sa fallacy na yan ay ignorantio elenchi. Ika-11 ang maling sanhi or false cause. Ito naman ang pagpapalagay na isang bagay ang dahilan ng isang pangyayari kahit na wala daw malinaw na ugnayan ang dalawa. Halimbawa nito, ang pagsasayaw ay nakatutulong ng malaki upang mapanatiling maganda ang katawan. Maganda ang pangangatawan ng kaibigan kong si Jovid. Sa makatwid, si Jovid ay palaging nagsasayaw. So, diyan binanggit niya no na ah, palagi daw nagsasayaw si Jovid. What if yung reason pala ng kaya may magandang katawan si Jovid ay dahil nag-exercise siya or nagda-diet siya, di ba? Kaya sinabi na maling sanhi or false cause dahil nagbanggit siya ng maling rason doon sa pagkakaroon ng magandang katawan ni Jovid. Hindi malinaw na naipakita ng talata sa itaas na ang totoong sanhi pala ng pagkakaroon ni Joby na magandang pangangatawan ay ang pagsasayaw. Maaari kasi na mayroon pong ibang sanhi na hindi niya lamang nailahad sa ibinigay na halimbawa, pwedeng nag-exercise siya or nagda-diet siya or may iniinom siyang gamot para siya ay pumayat. Kaya sinabing maling sanhi or false cause. At meron pa ditong halimbawa, kahirapan ang nagtulak sa kanya upang maging kriminal. Hindi po makatwiran na isisi natin sa kahirapan ang paggawa ng krimen. Maraming pwedeng maging sanhi no, na maaaring isaalang-alang kaya siya naging isang kriminal. Okay? So, hindi lang kahirapan. No? Kaya maling sanhi or false go. And at last, no, na fallacy ay ang post hoc ergo proctor hoc. Ayon kina Federici at Ellis noong 2011, mayroong argumentong post hoc kung isinisisi raw sa mga nakaraang pangyayari ang usapin tungkol sa isang issue. Ito po yung argumento na pag-aakalang ang isang pangyayari ay sanhi raw ng isa pa dahil lamang ito ang nauna sa pagkakasunod. Halimbawa, binigyan ni Pepe ng pampaswerteng kwintas si Petra bago kumuha ang huli ng pagsusulit sa abogasya. Ang pagpasa ni Petra sa pagsusulit ay hindi raw maaaring tahasang iugnay sa pampaswerte na ibinigay sa kanya ni Pepe. So ito po yung post hoc ergo propter hoc, yung isinisisi doon sa una-unang nangyari yung naging resulta or yung mga susunod pang mga pangyayari. Okay, so yan po ang mga fallacy natin. At ngayon naman, dito tayo sa mga katangian ng isang mahusay na pangangatwiran. Ano ba ang katangian ng isang mahusay na pangatwiran? Una, of course, may lubos na kaalaman sa paksa. Alam niya yung kanyang topic. Pangalawa, may malawak na talasalitaan o bokabularyo. Pangatlo,
may malinaw na pananalita. Pang-apat, may maayos na paghahanay ng kaisipan. At ikalima, may tiwala sa kanyang sarili. Ika-anim, mahinahon. Ikapito, mabilis mag-isip. Ikawalo, nakauunawa sa katwiran ng iba. At ika-siyam, marunong kumilala ng katotohanan. And last ay tumatanggap ng kamalian at itinutuwid ito. Okay? So, yan lamang po ang tungkol sa argumentasyon o pangangatwiran. At maraming salamat sa pakikinig sa akin sa araw na ito.